Sa huling part ng ating kwento ay sumama na nga ang katawan ni Okua sa hindi mabilang na mga bangkay na kanyang ginawang sakripisyo upang ganap na itong mabuo ng isang dambuhalang halimaw, kaya naging seryoso ang lahat na nakatingin sa bagong anyo ngayon ni Okua. Doon ay ganap na nga na tumayo ang malaking halimaw na gawa sa hindi mabilang na mga katawan ng bangkay ng tao, at kitang-kita din sa paligid nito ang umaapaw na demonic energy. Maririnig din si Moyong Chan na labis na kinikilabutan sa kanyang mga nasaksihan, at pinaalam din niya sa lahat na hindi raw ito matatapos kung hindi niya tatapusin ang ugat nitong kasuklam-suklam na nilalang. Si Yuri na nananatili pa rin na hindi makagalaw ay dito lang niya napagtanto na ang kanya palang pinutol kanina ay hindi pa pala ang kabuuhan sa itim na mahika. At napapatanong din siya habang hindi maalis ang kanyang tingin sa bagong anyo ni Okua na kung ano raw ba ang mangyayari sa kanila kapag hindi nila magawang mapigilan si Okua, posible raw ba na mauubos ang lahat ng hukbong alyansa, at hindi na din niya mapipigilan ang pagbagsak ng kanilang kaharian na Briol. Pero natigil sa malalim na iniisip si Yuri dahil tinawag ang kanyang pansin ni Laurent na kanyang pinapakiusap kay Yuri na mas mabuti raw na gawin ng kamahalan ay umatras muna. Dahil dito ay nabigla si Yuri na kanyang binanggit ang pangalan ni Laurent dahil hinanda na nito ang kanyang espada upang protektahan lang ang kanyang kamahalan. At ang labis na ikinagulat ni Yuri dahil pinapakiusap sa kanya ni Laurent at Jared na bumalik daw muna ang prinsipe doon sa kaharian ng Briol, magiging madugo daw itong magaganap na laban kaya dapat nang umatras ang kamahalan. At napanganga na lang itong si Yuri na kanyang nabanggit ang pangalan ni Jared dahil sinabi sa kanya ni Jared na ang pag-atras daw dito ng kamahalan ay ang nakakabuti sa lahat. Dagdag pa ng dalawa kay Yuri na sapat na raw ang mga nagawa ng kamahalan sa digmaan na ito. Maaari na siyang umalis dito at iwanan sila. Sa mga pakiusap ng dalawang pinagkakatiwalaan niya na knight ay muling sumagi sa kanyang alaala noong nakaraan niyang buhay kung saan winasak ang kanilang kaharian ng Briol, na kanyang nasabi sa sarili na kahit umatras pa daw siya ngayon at magplano kung ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap, pero ang tanong ay magkakaroon pa ba siya ng magandang pagkakataon kumpara sa ngayon. Upang mawala ang takot ni Yuri sa kanyang kalooban ay sinampal niya ng sobrang lakas ang kanyang mukha. Kaya ang dalawa ng kanilang napansin ng ginawang kilos ni Yuri ay nagtataka sila kung ano raw ba ang ginagawa ng prinsipe. Sabi naman sa kanila ni Yuri na kung para saan naman kung siya ay umatras, sa tingin raw ba nilang dalawa na makakalaban sila ng maayos kung wala ang kanyang presensya, sa kanya naman isip-isip na ngayon ay nakarating na sila dito sa hangganan ay wala na silang dahilan para umatras. Kanya raw tinitiyak na matatalo nila si Okua at kukunin ang tiyak na hinaharap. Dagdag pa ni Yuri sa dalawa na ngayon ay kanya na raw ibibigay sa kanilang dalawa ang isa pa niyang iuutos. Si Jared at Laurent kahit nabigla pa rin sa biglaang pagbabago ng ugali ni Yuri ay wala na silang ibang nagawa kung hindi kanilang hinihintay kung ano ang iuutos ni Yuri. Utos pa ni Yuri sa dalawa na magpadala sila ng mensahero at ipagbigay alam nila kay Hernando na maghanda, at pagkatapos ay dapat na magsikalat silang lahat at kanilang ubusin ang itim na mga orc mage na nagtatago sa kampo. Iniisip din ni Yuri habang kanyang pinapanood si Moyong Chan na pinipigilan si Okua na ngayon ay lumaki na daw ng ganito si Okua, at mayroon na din hangganan ang kanilang pisikal na atake. Kaya kinakailangan nilang makapagbigay kay Okua ng isang malaking butas para sa dispel at ibuhos dito ang mahika. Makikita si Okua na sa tuwing napuputol ang kanyang kamay ay paulit-ulit lang itong bumabalik dahil sa itim na mahika. Habang si Moyong Chan naman sa kanyang ibaba walang ibang magawa kung hindi pigilan si Okua kahit alam niya na walang epekto ang lahat ng kanyang atake. Nang muli na namang nabuo ang isang malaking kamay ni Okua ay agad siyang naghanda upang suntukin si Moyong Chan. Kahit nahihirapan ay pinipilit ni Moyong Chan ang kanyang sarili na pigilan ang malakas na suntok ni Okua. Kahit nagawang naharang ni Moyong Chan ang suntok ni Okua ay makikita siya na lumabas sa kanyang bibig ang mga dugo. Nang napansin ni Arater na masyado nang nahihirapan si Moyong Chan ay agad siyang tumakbo upang tumulong. Doon ay tumalon siya sa itaas ni Okua upang kanyang wasakin ang malaking kamay ni Okua na pinipilit na harangan ni Moyong Chan. Pero nang tumama na ang kanyang espada na dinaluyan niya ng mana ay laking gulat ni Arater dahil wala man lang itong epekto. Dahil dito ay seryoso na lumingon sa kanya si Okua. Sabay kanyang inatake ng sobrang lakas si Arater dahilan para tumilapon si Arater papunta sa malayo, sinisigaw pa sa kanya ni Okua na isa lang raw siyang hamak na insekto na walang karapatan na kumalaban sa kanya.
Sa atake na ibinigay ni Okuwa kay Arater ay hindi na mahitsura ang mukha ni Arater na napabulwak ng maraming dugo na namimilipit sa sobrang sakit. Agad naman na hinamon ni Moyong-chan si Okuwa na dapat siya lang ang kanyang kalabanin, bakit pa niya inatake ang iba? Sabay ibinuhos na ni Moyong-chan ang kanyang buong lakas para sa ilulunsad niya na pag-atake. Dahil sa atake na ito ni Moyong-chan ay nagawa niyang mapa-atras si Okuwa na ikinagulat naman ng halimaw. Imbis na bumagsak ay muli lang nahinanda ni Okuwa ang kanyang suntok na binabalutan ng maraming itim na mahika upang kanyang tapusin ang buhay ni Moyong-chan na kanina pa nakaharang sa kanyang daanan. Nang tumama na sa lupa ang malakas na suntok ni Okuwa ay mabilis naman na tumalon sa itaas si Moyong-chan upang ito ay iwasan. Pero mabilis lang na inangat ni Okuwa ang kanyang kamao para suntukin si Moyong-chan na nasa kanyang itaas. Nang nagkasalpukan na ang atake ni Moyong-chan at ni Okuwa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ang buong lugar. Si Yuri ay walang ibang nagawa kung hindi manood na nakikipaglaban ang kanyang master kay Okuwa kahit labis na itong nahihirapan, at nang gagalaiti na lang siya sa sobrang inis na kanyang iniisip kung ano ba ang dapat niyang gawin upang makatulong sa kanyang master para ganap nilang matalo si Okuwa. Kaya napabuntong hininga na lang siya dahil wala na siyang ibang paraan kung hindi ay siya na mismo ang kikilos. At habang hinahanda niya ang pamamaraan niya sa mana method ay nasabi niya sa kanyang sarili na wala na raw siyang sapat na oras upang hanapin at patayin ang mga nakatagong shaman. Ngunit kung mababawasan lang raw nila ang bilang ng mga shaman kahit kaunti ay malaking bagay na ito para mabawasan ang lakas ni Okuwa, at maaari din nilang mapaghiwalay ang itim na mahika na nasa paligid ni Okuwa, at ang higit pa doon ay mawawasak din nila ang dispel. Pinapanalangin din ni Yuri habang hinahanda ang kanyang sarili na sana bigyan pa siya ng lakas kahit isa pang beses. Doon ay umaapaw na nga sa espada ni Yuri ang kakaibang mana dulot ng kanyang pamamaraan sa mana method. Si Okuwa ng kanyang naramdaman ang presensya ng pamamaraan ni Yuri sa mana method ay nakaramdam siya ng kaba dahil batid niya sa kanyang sarili na malaking panganib ito sa kanya. Kaya sinisigaw ni Okuwa sa lahat niyang mga nasasakupan na mayroon daw isang nakakainis na insekto ang gumapang paakyat. Inutos din ni Okuwa sa lahat niyang mga nasasakupan na kanilang putulin ang mga paa at kamay ng ating bida at dalhin sa kanyang harapan. Pero bago pa kumilos ang mga orc upang umatake kay Yuri ay hinarang na sila ng hukbo galing sa Holy Kingdom na pinapangunahan ni Prinsesa Sebila upang hindi ito makalapit kay Yuri. Habang abala sa pagharang si Prinsesa Sebila sa mga orc ay tinanong niya si Yuri na kung mayroon raw ba itong pinaplano, ipagpatuloy lang niya ang kanyang ginagawa dahil sila na ang bahala sa pagpigil sa mga orc na hindi makalapit sa kanya. Makikita si Yuri na nakatuon lang ang kanyang pansin sa pagpapadaloy sa kanyang buong katawan ng mana. Nang malapit na niyang matapos ang proseso ay hinawakan ni Yuri ng mahigpit ang kanyang espada. Iniisip din niya na ramdam daw niya ang daloy ng itim na mahika at lumalakas ito habang sinisipsip ang kamatayan. Sa ngayon ay naubos na ang kanyang mana dahil umabot na ito sa hangganan, kahit kakaunti ay wala nang natira, halos hindi na makatayo ang kanyang katawan pero kahit na ganoon ay pipilitin niya ang kanyang sarili na mapagtagumpayan ang kanyang layunin para matalo si Okuwa. Sa kabila ng paghahanda ni Yuri ay bumubulong naman sa kanya ang Death Knight na huwag siyang matakot sa kanyang kalaban. Kahit anong mangyari ay magtiwala lang siya sa kanyang sarili hanggang sa huli, kanyang gawin kung ano ang kanyang tungkulin, tuparin niya ang tungkulin ng Briol. Dito ay makikita sa buong katawan ni Yuri na nagwawala na ang mana sa buo niyang paligid, kasunod nito ay inangat na ni Yuri ang kanyang espada, kitang-kita sa kanyang mga mata na kahit hindi na siya makabangon matapos niyang pakawalan ang kanyang atake ay wala siyang pakialam. Doon ay tuluyan na nga na pinakawalan ni Yuri ang kanyang atake na kayang hatiin ang itim na mahika na ginagamit ni Okuwa. Nasabi din niya sa kanyang sarili na kahit ano pa daw kabigat ang pangalan ng Briol, ito daw ang misyon na inutos sa kanya gamit ang pangalan ng Briol, kaya gagampanan niya ito ng walang pag-aatubili. Sa kabilang banda naman ay makikita sila Jared at ang lahat ng hukbong Briol na pilit nilang nilalabanan ang mga orc. Samantalang itong si Hernando ay seryoso niyang tiningnan ang lahat ng nagaganap at kanyang napagtanto na tama raw pala ang lahat ng hula ng ikatlong prinsipe na sa kasalukuyan ay hindi lumalabas ang mga orc, dahil ang kanilang lakas at buhay ay sinisipsip ni Okuwa sa pamamagitan ng itim na mahika, kapag tumagal pa ang laban na ito ang hukbong alyansa ay mapapagod. Sa kabila ng malalim na iniisip ni Hernando ay mayroon namang tumawag sa kanyang pansin, ito pala ay ang Imperial Mage na si Aizen.
Sinabi pa niya kay Hernando na kanya raw napansin na matagal na niyang pinagmamasdan ang buong larangan ng digmaan. Sumagot sa kanya si Hernando na kaya lang niya ito ginagawa dahil nakatanggap siya ng utos galing sa ikatlong prinsipe ng Briol. Nagtanong din si Aizen kay Hernando na kung gagawa raw ba siya ng pagkakataon, at pagkatapos ay magpakawalas si Hernando ng mahika anumang oras. At napabuntong hininga din siya dahil kahit kahanga-hanga ang prinsipe ng Briol ay mukhang mahihirapan siya sa pagkakataon na ito, dapat raw siguro na mag-isip silang dalawa ng iba pang plano. Kaya tinanong ni Hernando si Aizen na kung bakit naman sila mag-isip pa ng ibang plano. Ayon naman ni Aizen na ngayon ay ganap nang naging isa si Okuwa sa itim na mahika, maliban na lang kung tuluyan nilang maputol ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanya kahit sandali man lang, sa kasamaan na palad ay hindi man lang nila magagamit ang kanilang mana lalong-lalo na ang pagkontrol nito. Kahit makalikha pa ng pagkakataon ang ikatlong prinsipe ng Briol ay kinakailangan pa rin ng isang salamangkero na kayang magpakawala ng napakalakas na mahika upang magbigay ng nakamamatay na dagok sa panandaliang sandaling yun, kahit sa loob ng alyansang ito o sa buong kontinente ay kakaunti lang ang mayroong ganitong kakayahan. Pinahinahon naman siya ni Hernando huwag na daw siyang mag-alala patungkol doon. At natigil si Hernando sa kanyang pagsasalita dahil mayroon siyang nakita na kakaiba sa kanyang unahan. Iyon ay ang malaking liwanag na galing sa kinaroroonan ni Yuri, kaya agad na naunawaan ni Hernando kung kanino ito nanggaling. Makikita ang malaking liwanag na ito ay bumulusok papunta sa itaas, at itong si Aizen ay hindi maalis ang tingin sa liwanag na nilikha ni Yuri. At tinanong niya si Hernando na ang itim daw na mahika na bumabalot sa buong paligid ay naglalaho, pero wala siyang kaalam-alam na si Hernando sa kanyang tabi ay hinahanda na ang kanyang spell upang puksain ang mga orc at si Okuwa. Nang pagtingin ni Aizen kay Hernando ay tumahimik siya dahil nakita niya na si Hernando ay seryoso na nagcast ng kanyang spell. At ang labis niya na ikinagulat dahil ang lakas ng mahika na bihira lang matatagpuan sa buong kontinente ay nasa kanya na palang harapan. Natatawa pang inutos ni Hernando kay Aizen na umatras muna siya ng sandali dahil ito ang inutos sa kanya ng ikatlong prinsipe ng Briol na dapat niya itong ipadala sa kalaban ng mayroong sapat na laki. Kasunod nito ay natapos na si Hernando sa kanyang spell, habang si Aizen na pinapanood ang mahika ni Hernando ay labis siyang nagulat na hindi makapaniwala. Doon ay lumabas galing sa itaas ang malaking apoy na ang mahika ni Hernando. Makikita sa kanilang itaas na ito ay dahan-dahan na nahulog papunta sa ibaba kung nasaan ang mga orc maging si Okuwa at ang iba pang hukbong alyansa. Ang mga orc na abala sa kanilang pagdepensa ay bahagya silang natigil ng kanilang nakita sa itaas ang malaking apoy na nilikha ni Hernando. Si Okuwa na abala sa pakikipaglaban kay Moyong Chan ay hindi siya makapaniwala dahil nagawang magpakawala ng malakas na spell ang mage ng hukbong alyansa. At napapatanong din si Okuwa na kung paano daw nakapag-absorb ang mage na lumikha nito ng ganito kalaking mana, ito raw ay hindi kapanipaniwala. Samantalang makikita naman itong si Yuri na tinawag niya ang pansin ng lahat na kanya silang inutusan na dapat silang maghanda ng defense formation, habang itong si Arater ay tahimik lang na kanyang hinahanda ang kanyang espada upang ihanda ang defense formation. Maging itong si Moyong Chan ay ipinikit niya ang kanyang mga mata para ihanda ang defense formation upang hindi siya madamay sa pinakawalan na malakas na mahika ni Hernando. Nang matagumpay na nilang naihanda ang defense formation ay kanila na lang hinihintay na mahulog galing sa itaas ang mahika ni Hernando upang ubusin ang mga orc na nakakalat sa buong paligid.